Okay, pag-usapan natin ang kilalang alamat ni Juan Tamad. So, bakit nga ba siya tinawag na tamad? At paano niya binago ang sarili niyang kwento? Dito nagsisimula ang lahat. Si Juan, nakahiga sa ilalim ng puno ng bayabas. Imbis na pitasin, hihintayin na lang niyang malaglag, pero may biglang darating. Ayan na si Mariang masipag, siya yung babaeng sobrang kasalungat niya. Kitang-kita agad yung pagkakaiba nila, no? Isang naghihintay, isang kumikilos. Sinabihan siya ni Maria, kung hihintay mo lang lahat, wala talagang mangyayari sa'yo. Imbis na mapikon, na-inspire pa nga siya. Kaya ayun, desidido siyang ligawan si Maria. Pagdating sa bahay ni Maria, tinanong siya ng nanay nito kung bakit tamad ang bansag sa kanya. Kaya ayon, nagkwento si Juan. Unang-una, tungkol sa pagtitinda niya ng puto. Sa kasamaang palad, nakatulog siya at yung mga puto, kinain lang ng mga palaka. Tapos, may pangalawa pa siyang kwento. This time, tungkol naman sa mga palayok. Nakatulog na naman siya habang naglalakad. Ayun, nabangga niya si Maria, basag lahat ng palayok. Siyempre, hindi natuwa yung nanay ni Maria. Pinalaya siya at sinabing wag nang babalik. Pero yun na yung naging turning point niya. Imbes na sumuko, tinanggap niya ang hamon. Dito na natin makikita kung paano siya nagbago mula sa desisyon hanggang sa pagsisikap. Dahil sa walang tigil na pagsisikap, unti-unti nang nabura ang bansag na tamad. At napalitan ito ng bagong Juan Tama. Dahil lahat ng ginagawa niya, tama na. Sa huli, nakuha rin niya ang respeto ng pamilya ni Maria dahil sa gawa, hindi sa salita. Dito natin makikita ang halaga ng sipag, disiplina at determinasyon. Ang kwento niya ay patunay lang na kahit sino, kayang-kayang baguhin ang kanilang buhay. Kaya ang tanong para sa'yo, ano yung bayabas na hinihintay mo na lang na mahulog?